Magandang araw po sa lahat. So, ang inyo pong lingkod ay nag-decide na gumawa ng isang maikling training video na sana po ay kahit paano ay makatulong sa mga kasamahan natin na nagsisimula pa lang bilang safety officer. So, respetado po natin lahat ng ating mga kasamahang safety officer, lalong-lalo na po yung mga nauna sa atin. Dito po sa atin ay napakarami pong magagaling na safety officer. So, sana ito ay makadagdag tulong na rin. Sabi ko nga ay dedicated po ito para sa mga nag-uumpisa pa lamang. So, bilang safety officer, dapat po ay pwede nating sabihin niya na master tayo nito yung hazard identification. Kasi dito magsisimula yung ating trabaho. Tayo kasi yung magsisilbing guide ng ating kumpanya sa pag-identify ng hazard doon sa ating mga working area. Okay? Yun. So, umpisahan natin sa picture na to. Ito po ay totoong picture. Sa pagkaka-research ko ay ito yata nung ginagawa yung Rockefeller Center nung araw. So, kung makikita po natin, yung mga tao, napaka-casual lang nila. Nakaupo sila sa beam na napakataas. So, yung isa ay may hawak pa yatang alak. Then yung dalawa ay naninigarilyo pa. Tapos the rest, nagkikwentuhan. So, sabi nga po nung aking mga instructor noon, nung araw daw ay tanggap na kapag nagtatayo ka ng isang building ay normal na daw ang 2-3 tao na namamatay. So, ini-expect na nila yon nung araw. Yun pa isa, si kuya naman, nagkukumpuni ng kuryente, malamang. So, yung paa niya nakalublob pa sa tubig at wala man lang PPE na suot. Okay? Hoy, pangatlo, si Idol. Yun, nakaapak sa scissor lift. So, kunwari pa siyang gumamit ng scissor lift. Then, ayun pa, meron pa siyang cellphone, may katawagan pa. So, yung attention niya ay wala sa ginagawa niya. Nakasuot siya ng harness pero hindi naman nakasabit. So, base doon po sa mga picture na nakita natin, so malamang nagkakaroon na kayo ng idea kung ano ba yung tinatawag na hazard. So, sabi dito, ang hazard daw ay anumang bagay that can cause harm to people, environment, and damage to property. So, paano tayo ngayon mag-identify ng hazard? Kasi napakalawak niyan eh. Kumbaga sa isang trabaho, kapag hindi tayo pamilyar, 10 hazard ang nandiyan. So, baka hindi pa. So, kailangan matuto tayong mag-identify. Ito pong pinapakita ko sa inyo ngayon, yan po yung tinatawag na worksite hazards. So, yan po yung ginagamit namin ngayon sa kasalukuyang kumpanya na pinagtatrabahuhan ko. So, paalala lang po, napakarami pong paraan para makapag-identify ng hazard. So, ang sa akin lang po ay magsilbing gabay din ninyo, mga baguhang safety officer, itong 8 na to. Kasi sa amin, napaka-epektibo po nito. So, ang credit po ay ibinibigay ko sa kumpanyang aming pinagtatrabahuhan, which is Pilipinas Shell. So, sa kanila po ito nanggaling. So, ang worksite hazards kasi, 8 yan. Nandiyan ang motion, height, pressure, electricity, fire and explosion, toxics, thermal, and people. So, ang technique dyan, sa trabahong gagawin ninyo, isipin nyo na agad, baka present yung isa sa 8 na yan. At doon kayo ngayon magsisimula kung paano pa
pwedeng makapag-identify ng iba pang hazard. Umpisahan natin sa motion. So doon sa trabaho natin, isipin na natin, meron bang mga gumagalaw? Meron bang mga tao, sasakyan, heavy equipment na gagalaw ng sabay-sabay? So dapat alam natin to kasi pwede nating i-assess na baka mamaya yung equipment na yun ay tamaan yung tao. Katulad po niyan sa picture na yan, yung backhoe na nagkakarga ng lupa sa dump truck. So kapag ang backhoe na yan ay nag-swing, pwede niyan tamaan yung tao na yun. Ayun, yung may mark na kulay pula. So dyan tayo mag-iisip ngayon kung paano natin lalatagan ng control yan na hindi tamaan ng equipment yung tao. Yung mga ganung bagay po. Next is height. Sa trabaho nyo ba ay involve ang height? May magtatrabaho ba sa taas? Mayroon bang mga aakyat? So dapat isipin natin kung ano ba yung mga dapat nating ihanda. Ano ba yung mga hazard na ma-encounter natin dyan. Kapag nagtatrabaho ka sa height, sa itaas, maari kang mahulog. So dyan sa photo na yan, sa picture na yan, sa sample, yung isang tao is nakaapak lang sa isang kahoy. At yung kahoy, nakapatong lang sa isang balde. Tapos yung balde, nakapatong sa isa pang kahoy at nakatali sa hagdan. So isipin natin, yung bang hagdan ay dinesign para pagtalian ng kahoy? Yung mga ganong bagay na dapat iisipin natin lagi. Kapag involve ang height, pwede rin naman nating isipin na kailangan bang magtrabaho agad sa taas? Pwede bang gawin muna sa baba bago iakyat yung isang bagay? Ano-ano ba yung dapat nating ilagay na fall protection para hindi mahulog ang isang tao? Anong PPE ba yung dapat nating gamitin? Yung mga ganun po. Okay, number 3 is pressure. So marami kasing trabaho na involve ang pressure. So tingnan na lang muna natin yung picture na yan. Ang importante kasi sa pressure ay, sabi nga dito, alam mo yung sources. Tsaka dapat alam natin yung reason na pwede bang magkaroon ng unintended release ng pressure para makasakit sa tao or makadamage sa property. So dito sa picture na yan, yan kasi yung tinatawag nating blasting. So madaming uri o paraan na ginagamit sa pagbablasting. Pwedeng sandblasting, pwedeng grit blasting. So base dyan sa picture na yan, so malamang magkakaroon ng repair yung structure na yan. So imagine niyo na lang yung gaano kalakas yung pressure na yan na dinesign para bakbakin, sabihin na natin, yung isang makapal na kalawang sa structure na yan. What if kaya tumama yan sa tao? So, isipin natin ano ba yung magiging resulta. So, ganun tayo mag-assess. So, ano yung reason para magkaroon ng unintended release ng pressure dyan sa mismong activity na yan? Pwede nating sabihin, equipment failure. Ano ba yung sources niyan? Yung sa compressor. Baka mamaya yung compressor is not in good condition. So dapat tingnan natin bago magsimula. Yung mga hoses, yung mga fittings, i-check natin mabuti. Kasi yun yung mga pwedeng pagmulan na magkaroon ng unintended release ng pressure at pwedeng makasakit sa tao o makadamage sa property. Next is electricity. Ito, isa to sa pinaka-common na part ng ating mga trabaho. Kasi halos lahat naman ng tools or even yung iba nating equipment ay dikuryente. So kapag ang trabaho natin ay involve yung electricity, so isipin agad natin.
Saan ba yung mga sources na pwedeng pagmulan ng aksidente? Posible ba tayo na makahawak sa isang live na linya? Doon ba sa mismong trabaho natin ay kailangan tayong mag-isolate o yung tinatawag na lockout tagout? Meron ba tayong mga mai-encounter na power lines? Yung mga ganong bagay. So, kapag involve ang electricity, pinaka-the best dyan ay dapat competent person yung gagawa ng trabaho. Kasi kung wala ka namang idea sa electricity, hindi ka naman electrician, ay wag mo nang gawin. Leave it to the competent person. Okay, number 5, fire and explosion. Yung trabaho mo ba ay pwedeng pagmulan ng sunog or pagsabog? So, bilang safety officer, kung ganyan ang trabaho ninyo, isipin mo na agad, bakit ba magkakaroon ng sunog or pagsabog? Check natin agad. Meron bang mga flammable materials na malapit sa activity? Meron bang mga ignition sources para yung mga flammable material na yun ay masunog? So, pinaka-common na example kasi dito ay kapag ang trabaho natin, hotworks. So, ano ba yung hotworks? Common example again, welding works. So, kapag ang trabaho nyo ay welding works, i-check mo na agad yung area. Saan ka ba magwe-welding? Baka mamaya yung pagwe-weldingan nyo ay punong-puno ng flammable materials na yung mga tumatalsik doon sa welding ay mapunta doon, magkaroon pa ng sunog. Ignition sources. Baka mamaya yung equipment mo, yung welding machine mo mismo, is not in good condition. Baka mamaya magkaroon ng spark. Yun. Ignition sources na yun. Na pwedeng pagmula ng sunog. So, yun dapat yung mga iisipin natin bilang safety officer. Kung matatandaan natin dito sa Pilipinas, ang pinaka example ng aksidente na nagmula sa hotworks ay yung sa Valenzuela. Kung natatandaan pa ninyo, yung isang planta doon, pagawaan yata ng tsinelas yun. So, based on investigation, meron lang na nagwe-welding. So, habang nagwe-welding sila, nakapalibot pala sa kanila ay mga flammable material. So, yung mga raw material nung tsinelas. So, ayun, buong planta. So, sad to say, may mga namatay po doon. So, ito, bilang safety officer, isipin agad natin yung mga ganitong bagay. Okay? Okay, next is toxics. So, kapag sinabing toxics is, ito yung material or substance na pag pumasok sa katawan ng tao, ay pwedeng makaapekto sa atin. So, kapag ang trabaho natin ay involve ang chemical handling, so tayo bilang safety officer, we do the research. So, ano ba yung toxicity level ng chemical na yun? Yung chemical ba na yun ay makakaapekto sa atmosphere na ginagalawan natin, yung working area natin. So, pagdating sa chemical, pwede nating gamitin yung tinatawag nating SDS. Okay? So, tayo mga safety officer, i-check agad natin yun kapag involve ang chemical sa trabaho natin. Again, yung toxic is any material or substance na pwedeng makaapekto sa isang tao kapag pumasok sa katawan natin. Yung toxicity naman na tinatawag is yun yung a certain level of measurement or dosage ng isang chemical na kung saan maaapektuhan na yung living organism. Pwedeng tao, pwedeng halaman, mga ganyan. Next is thermal.
yun bang trabaho nyong gagawin ay pwede kayong ma-expose sa sobrang init, sobrang lamig na atmosphere? So isipin natin, ano ba yung nagiging sanhi at bakit iinit o lalamig yung inyong working area? Paano ba ito makakaapekto sa inyo sa pagtatrabaho? So, perfect example is confined space. Kapag confined space ang inyong gagalawan, limitado na yung hangin. So, kailangan na nating maglatag ng control, yung tinatawag natin na forced ventilation, para mag-circulate yung hangin sa loob at para mapanatili yung normal na temperatura na maa-adapt ng ating katawan na hindi tayo maaapektuhan. Okay? Cold surfaces, ito naman yung mga nagtatrabaho sa mga storage area siguro. Yung mga sa manufacturing. Pero ang pagkakaalam ko naman dyan ay meron silang special PPE na ginagamit. Panghuli ay people. So, hindi naman ito mawawala sa isang trabaho dahil involved ang people. So, paano ba nag-i-introduce as hazard ang tao? So, kanina kung natatandaan ninyo yung sinabi ko sa electricity is kung hindi competent yung tao, kung hindi siya electrician, wag mo nang ipagawa sa kanya. So, yun yung example dito. Dapat yung tao na gagawa ng isang trabaho ay nauunawaan niya kung ano yung ginagawa niya. Dapat ipaintindi natin sa kanila kung ano ba yung dapat gawin. Kasi kung hindi nila naiintindihan lahat, talagang magkokos yan ng accident. So, proven na yan. Diyan na rin kasi papasok yung tinatawag na behavioral, yung pag-uugali ng tao. So, dapat merong competency, yung enough competency yung isang tao na gagawa ng trabaho. Pangalawa is dapat naintindihan nila. Sabi nga ang isang perfect example ay yung isang Tagalog na tao na assign siya sa Bisaya. So, hindi niya naintindihan yung salita. So, yun, magkokos na yun ng accident. Dapat well communicated yung instruction mo doon sa tao na gagawa para maiwasan yung aksidente. Okay? Malawak yan, malawak ang people. So, yun lang yung i-share ko muna sa ngayon. Okay. So, yun po So, sana po ay sa maliit na effort na aking ginawa ay nakatulong ako sa ating pong mga kasamahan baguhang safety officer. So, inuulit ko po ang channel po natin ay dedicated po para sa inyong lahat na nagsisimula pa lang sa larangan ng safety. Nirirespeto po natin yung ating mga kasamahang veterano sa safety officer. So, welcome po kayong mag-suggest kung ano man po yung pwede nating maitulong sa mga baguhan. So, sabi ko nga ay dumaan naman tayo lahat dyan. At doon naman sa mga baguhang safety officer, kung napansin nyo po dito sa hazard identification na ipinakita ko, sinadya ko po na hindi banggiting masyado yung mga control. Because I leave it up to you guys na kayo yung mag-research kung ano yung mga control na nararapat sa mga hazard na maiisip ninyo gamit itong gabay na ipinakita ko. So, keep on researching sa mga baguhan at wag kayong magsawa na mag-aral at mag-research. Tuloy-tuloy yan. Itong career natin na to, tuloy-tuloy ito. So, akala lang ng iba madali pero very challenging ito. Okay? So, that's it for me and
maraming salamat po sa lahat and always to God be the glory. Maraming salamat po.